Jude was the half-brother of the Lord Jesus Christ. And naluwas lang siya, katong namatay na si Jesus Christ, katong digto na sa cross si Jesus Christ. That was the only time nga naluwas si Jude. Ironic, no? Jesus Christ since birth, claim siya nga he was the Messiah. No? And every time nga magbuhat sang milagro si Jesus Christ, for sure, si Judas or si Jude, na-experience gina niya. But, in his heart, maybe gaingon siya nga, basin luck lang to, basin na tsambahan lang to. Or maybe, no, he was blinded bitaw sa pride nga mas powerful iya nga igsuon compare sa iya ha. But, salamat kita sa Ginoo, it was not too late for Jude, and then, he got saved. Not only that he got saved, but at the same time, ang pinaka-nindot bitaw nga pag-introduce niya nga self sa mga readers niya, and then sa introduction sa iyang letters, no, he claimed himself to be a servant ni Jesus Christ. No, not only a slave, not only bitaw as a servant, but at the same time a slave. I know, naisgutan na to nga iba ang meaning sa servant kaysa slave. Ang servant have the chance nga may freedom pa siya after 7 years of service nga master, while the slave, no, for the rest of his life, no, maging ulipon siya sa iyang master, which is the same word gingamit ni Jude that he is a slave for the Lord Jesus Christ according sa verse 1. Now, he is a slave ni Jesus Christ. Good thing that, no, mayroon mo kaigsunan, isa di sa makita naton, diri sa kay Jude, before he take pride sa pagiging half-brother ni Jesus Christ, first of all, he considered himself a servant of God. Isa sa mga lesson makuha naton diha is this. Not only he identify himself, but at the same time, he is serving God for the rest of his life. And not only that, makita pa naton diha nga ang iyahang nga identity sa iyahang mga audience, so and so on. But now karon na hapon karon na gabi, diri kita sa book of Jude verses 3 and 4. Verses 3 and 4. Pagabasahon lang akong sa Bisaya, magbinisaya na lang kita. Unless kung gusto nyo mag-Ilonggo ko. Jude verses 3 and 4, ingon di pulong sa Ginoo, pagabasahon akong sa yung mga mata, minahal nga mga higala, gipaning kamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon. Apan, gibati ko nga kinanglang magsulat ako dayon aron sa pag-awhag kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa pagtuo sa makausaw ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kay may pipila ka mga daotang tawo nga mihilom pagtipon kanato, dugay nang nahisulat nga ang silot nga alang kanila gituis nila ang mensahe mitungod sa grasya sa atong Dios aron may kapasangil sila sa daotan nilang mga buhat. Sa ingon ni ana gisalikwan nila si Jesu-Kristo ang bugtong natong agalon og Ginoo. The word that bitaw nga pag-awhag or ang pagdasig that bitaw, it seems bitaw nga gina-picture out that ni Jude nga Christians, wake up. Don't you see nga sa aton panagtapok, sa aton panagtipon, sa aton pagsimba na sa Dios, may mga mini nga magtutudlo, may mga false teachers nga nasagol ka nato. And then kani nga mga false teachers not only bitaw pakuno-kuno, at the same time they create confusions. They create confusion sa aton panagtapok, sa aton pagtulunan. Not only that, bitang create sila sa confusions, at the same time, they cause ang divisions. Because there is confusions, there is divisions, at the same time, daghan nga mga Christians that time, sa kaninga time ni Jude, nga nagmaluya.
Daghan nga mga Christians this time nga nag-call ang ilang nga pakigrelasyon sa Ginoo, ang ilang nga faith diya sa Ginoo. Not only that nga nag-call bitaw, at the same time daghan diri nga nagtalikod sa truth, which is mao na pinakasad nga nahitabo sa Christianity that time. Nagtalikod sila sa truth, ginbayaan nila ang Ginoo. The word ang karon na Oops, dali lang. So karon na gabi ang aton nga ang title sa aton nawali is Contend for the Faith. Contend for the faith. Ang word it comes from the word sa Bisaya atong ginbasa ang pag-awhag. Ginbati ni Judas ang pagsulat diha kanila mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon apan gibati ko kinahanglan pagsulat kininyo aron sa pag-awhag kaninyo. Pag-awhag sa pagpadayon, sa paglaban sa pagtuo, sa makausaog alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. So contend for the faith. The word contend means struggle, sweating, exerting, fighting, argue, or winning for a cause. Now, gina-point out lang di karon gina-point out ni karon ni Apostol Pablo sa ato just like sa usa ka athlete nga naga-struggle gyud. Sa iya nga training ga-struggle gyud, nga sa iya nga training ginasingtan gyud, nga sa iya sa during sa competition naga-exert gyud sang effort. No ga-fight gyud or winning for a cause. Now, this is the core message of the book sa book of Jude, which is ginaingnan kita diri ni Jude, isip usa ka Kristohanon, we must contend for the faith. This faith nga atong ginatuuhan, this faith nga nagluwas kanato, this Jesus Christ nga aton paglaom, we must contend. Nga dapat naton suklan ang sayop nga pagtulunan, nga dapat naton i-win ang truth. Nga dili kita maging matalaw, nga dili kita magpakahilom, nga dili kita lamang bitaw nga magpahipi lang sa daplin, but we have the truth to defend. You know what, mga igsuunan sa kalibutan karon, bisan sa social media, daghan mga false teaching ginabandira gid diha. Daghan bitaw mga false teachers nga ilado diha. But how about kita nga mga Christians? How about kita nga nakabalo sa truth? What we must do? Kita bitaw nga nagalaom diha kay Jesus Christ nga siya aton manuluwas, what we must do? Well, ang kalibutan ginabandira Jesus Christ is not God. But we know from the Bible that Jesus is God. Well, may mga magtutudlo diha all over sa social media or sa any nga platform would say Jesus Christ is only a prophet. Yes, he is a prophet. But not only a prophet but also a savior, which is mo lagi emphasize. May naada bitaw may suunan sa yung ginabandira diha nga si Jesus Christ is tao lamang and dili sa Dios. Really? Dili sa Dios? But isip usa ka Kristohanon, we must contend for the faith. This faith nga this faith nga nagluwas kanato, this Jesus Christ nga nagluwas kanato, this faith nga aton paglaom, aton kani barugan. To contend for the faith is much more powerful. To contend for the faith is much more powerful and significant. Good news, salvation, forgiveness, life for eternity. So, what are the things that we must contend?
contend for salvation. Salvation. No? What are the things that we must contend? Number 1, contend for salvation. A kind of relationship that is delivered and entrusted to us through the Lord Jesus Christ to guard it with all our life. With all our life. And that is something magsunan nga dapat atong protektahan. Well, ang kalibutan gina-question nila ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. But ikaw, isip usa ka Kristohanon, isip nga naka-experience siya sa gugma sa Ginoo, isip usa ka Kristohanon nga gin-change pinaagi kay Jesus Christ, isip usa ka Kristohanon nga mapaglaom diha kay Jesus Christ, we must guard it. Dili bitaw naton hayaan lang nga atakihon lang diya ang pagka-Dios sa atong Dios. Dili bitaw nga ginapakanubo da ang ngalan sa atong Dios. But isip usa ka Kristohanon, we must guard it. Isip usa ka Kristohanon may suunan, dapat kita mag-speak up. Christians, ginaauha kita diri ni Jude. Christians, wake up. Don't you see nga mauna ni karon ang kalibutan, but then kita nagatulog-tulog lang, kita nagatchilaks-chilaks lang, kita nagapakahilom lang. Come on. Mauna ginaisulti ni Jude. Mauna ang ginasulti ni Jude sa ilaha. Come on, Christians, wake up. Ginaatake ang aton Dios, ginaatake ato ang salvation. This salvation from sin. This salvation from sin, this salvation gipakamatyan sa ato na Dios, this salvation nga giantusan sa Dios dito sa cross, this salvation nga gin-sacrifice sa Dios amahan nga bugtong nga anak. This salvation nga nag-deliver us from hell. This salvation nga mag-lead us to heaven. This salvation nga mag-declare ka na to nga mga holy. This salvation, mga isunan, we must contend for our salvation. Ang gabay pa mga igsuunan, let's have not an excuse. Sometimes, especially kita nga mga Pinoy, kita nga mga Pinoy, morespitar jud kita. Kita nga mga Pinoy, as much as we can, mapinubsanon jud kita. You know what, my sunan, sometimes being meek is not a good thing. And sometimes, my sunan, being silent is not a solution or answer sa questions sa kalibutan. Let's say, for example, you have this boss sa trabahoan ninyo. And then your boss would say, okay, wala Bible sa ato na company. Dapat rosaryo lang. So out of respect nga, okay, hindi na ko magdala Bible, hindi na ko magwalis ang kaluwasan ni Jesus Christ dire. And sometimes may gisunan yes, kay boss na siya kung dili ko sa sundon, basin isasante ko niya. Or basin i-demote ko, or basin tangtangon ko, or basin i-assign ko. But you know what, my son, when it comes for the truth of God, we must contend for it. And sometimes, my son, tungod sa atong pagiging hospitable bitaw, and sometimes may magsulod ng mga bisita. Dili ka mo stranger ani, I do believe naka-experience mo ani. May mga nakaporma dira, nga mga nindot kay sanina. It seems they are godly. It seems they are approachable. And then, hatagan ka sa magazine. And then, ila ginasulti that Jesus Christ is a small God. Come on. Out of respect. Padayonin ninyo. Out of respect, inyo pasultion ninyo. And then, would create some confusion sa inyong mind. Really? Si Jesus Christ, gamay lang nga Diyos. Really? Ang maayong binuhatan makaluwas, and it would create some confusion. Come on, mga igsunan. If our salvation is being under attack, contend for your salvation. Or maybe sa school.
your professors or ang inyong school director would say nga wala Jesus. Wala Jesus. Nga kita nag-evolve lang. Come on. We know the truth. We exactly know the truth. The only thing dapat atumbaton is that magbaro kita and we must contend for the truth. Mao na ginasulti diri ni Judas sa ato. Balikon naton diri sa verse 3. Minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon apan gibati ko nga kinahanglang magsulat ako dayon aron pag-awha kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa pagtuo sa makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. This salvation mga isunan kausal na ito na dawat. And this salvation bitaw nga pinagi kay Jesus Christ gi-entrust ni sa atua. So therefore we must guard it. We must guard it. Dili bitaw nga hayaan lang naton atakihon. We must guard it with all your life. We must guard it with the whole truth of the Bible. We must guard it with all the grace of God, with all the wisdom from God. Lesson: if we do not contend for pure salvation of Christ today, we would not have pure gospel in the near future. If dili kita magbarog karon, if dili kita mag-speak up karon sa kamatuoran Jesus Christ, someday i-take over sa kalibutan. I-take over sa false teachers. And your children would be exposed sa mga false teachings. And someday, kung dili kita mag-speak up karon, kung dili kita karon magbarog, someday they will not have pure gospel in the near future. Second thing na dapat natin i-contend is contend for the grace. Contend for the grace. This free gift from God, this undeserved favor from God, the undeserved grace of God that was given unto us may not be used or abused to live in sin. The undeserved grace of God that was given unto us may not be used or abused to live in sin. Now, mauni ang ginabuhat karon sa mga false teachers. Mauni karon ginabuhat sa mga false teachers. They became the abusers of God's grace. They became the abusers of God's grace. Yes, it's only possible thing to happen because they don't believe in Jesus Christ. Of course, they would abuse the grace of God. Now, mauni lagi nabuhat. Mauni lagi nabuhat sa mga false teachers that time sa sulod sa simbahan. Nga kini mga false teachers not only bitaw gina-confuse nila ang mga believers or mga Christians or katong mga true believers ni Jesus Christ, and then ginadasig nila nga ila bitaw ginasultian nga live your life. Nganong magpakaboring ka, nganong magkulong ka, nganong man nga dili ka mag-enjoy sa kalibutan. Come on. Live your life. Enjoy ang gina-offer sa kalibutan. Because mao mo pa nila ginabuhat kaning mga false teachers. Sa mga next day nga mga verses. Kung tanin mo sa verse 14, sa verse 4, sa verse 4, mao nila ginabuhat. Sa second part sa verse 4, gituis nila ang mensahe may tungod sa grasya sa atong Dios aron maikapasangil sila sa dautan nilang mga buhat. Sa ingon ni ana ginsalikwa nila si Jesu-Kristo, ang bugtong natong agalon o Ginoo. Now, balikon ako ng word, gituis nila ang mensahe
mahitungod sa grasya sa atong Dios aron maikapasangil sila sa dautan nilang mga buhat. So karon mao ni mga igsuonan, not only bitaw nga gintuis nila ang message ni Jesus Christ, at the same time ginaabusuhan nila ang grasya sa Dios. Instead magkinabuhi ang Kristohanon a holy life separated for God, who is righteous before God, nga continually nagkinabuhi nga sanctified before God. Ibahin noon. Live your life, come on. Kung unsang gina-offer sa kalibutan, ni-enjoy. Bisan sala, okay lang na. Grasyahan lang bitaw gyapon ka sa Dios, pasayloon lang bitaw gyapon sa Dios. Is that really ang grace of God? Mao ba na meaning sa grace of God? So, this grace of God may suunan, this salvation na may nakita kay Jesus Christ, we must use it with wisdom. The undeserved grace of God that was given unto us may not be used or abused to live in sin. Just like sa mga false teachers did before. Even karon. Okay lang kung magpakasala after all. Pasayloon na ba ito gyapon ko sa Dios? Really? Gamay ram bitaw to nga sala. Matabon-tabunan naman to, magbuhat lang ko sang maayo, makalimtan na to. Really? Bisan unsa pa na karon nga skandalo sa akon nga buhaton, time will come, maglabay ra na, ma-okay ra nang tanan. Really? Maol na ba gana ang pag-wait naton sa grasya sa Ginoo? Mao ra ba naton understanding sa grasya sa Dios? Gabay pa may isunan. Gabay pa may isunan that it took the life of the Lord Jesus Christ para lamang ikaw gako mapasaylo sa ton mga sala. Anak ka mahal ang nang kapasiloan sa ton mga sala. Anak ka bugat ang salvation nga may naa kita. Yes, free ang salvation. But it took the life of Christ para ikaw ug ako maging matarong sa tubangan niya. O gabay pa may sunan, dili aton sayon-sayonon ng magpakasala. Gabay pa may sunan, dili kita easily mo give in sa mga temptation. Gabay pa may sunan, nga dili kita magpadayon sa pagkinabuhi sa sala. Yes, mayon kita nga nabasa na lang ikaw, maligo na lang ko. No, that's not how Christian think. Dili na mao ang idea sa mga Christian mga isudan. But the grace of God will lead you more into repentance. Lesson, we should not use the grace of God to make more sins in life. We should not use the grace of God to make more sins in life. Not only contend for salvation, not only contend for the grace, and lastly, we must contend for godly living. We must contend for godly living. Verse 4, pagbasa na kundi, ingon ni Paulo sa Ginoo, kay may pipila kadaotang mga tawo nga mihilom pagtipon kanato or kanila or kaninyo. Dugay nang naisulat ang silot nga alang kanila, gituis nila ang mensahe may tungod sa grasya sa atong Dios aron maikapasangil sila sa dautan nilang mga buhat. Sa ingon niya na ginsalikway nila si Hesukristo ang bugtong natong agalon og Ginoo. Now, kani sila mga false teachers nagkinabuhi sa kahilay, nagkinabuhi sa pagpakasala. Not only bitaw nga nakasala once, but nagpadayon sa pagpakasala. Once again, may sunan, iba na ang nakasala kaysa nagpadayon ka sa pagpakasala.
Iba na nakasala ka sa nagkinabuhi na gyud in taon ka sa pagsasala. Iba na siya. So, which is karon nga kaning mga false teachers, mao nila ginabuhat. An makita kani sa simbahan that time. An mauni ang makita sa mauni ang klaro nga pagkinabuhi sa mga false teachers that time among Christians nga nagpadayon sila sa pagpakasala. Nga gin-abuse nila ang grasya sa Dios. Why? Nganong ana ila kanabuhi kay nganuman kay gisalikway nila si Hesukristo. Ginsalikway nila ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. They deny the lordship gin-deny nila ang lordship ni Jesus Christ. Supposed to be isip usa ka Kristohanon kung may Dios ka, not only nga Dios mo si Jesus Christ, at the same time Lord mo siya, at the same time Master mo siya, nga sa nga buhaton nimo ang iyang kabubuton. Kung unsa may nakaman maunang imo nga i-honor, isip usa ka Kristohanon. But kani mga false teachers, Jesus Christ, I don't like you. I don't like you to have authority over me. Lord, I don't want to be under your command. Mao ni mga false teachers. Dili ko ganahan magpahiubos diha kanimo. I am the Lord of myself. Ako ni kagalingon, adi ako ang magbuot. This is my life. So, ikinabuhi ko the way I want it. Kon si Wiz Khalifa pa mag-ingon, no, living young, wild and free. Na mo na yang mo na giniingon ni Wiz Khalifa. Kung si Frankie kalimot ko, ingon siya, I did it my way. No. Frank Sinatra, mo na yang I did it my way. You know what, my sunan? That is very typical sa mga wala Diyos nga mga tao. And these are the false teachers. They deny the lordship of Jesus Christ. And it's only obvious, my sunan, because that is possible thing to happen because they deny the lordship of the Lord Jesus Christ. So, ang ikatulo that we must contend is contend for godly living. Isip usa ka Kristohanon nga claim nga may Jesus Christ ka. So therefore magkinabuhi ka in a godly way. Magkinabuhi ka nga may Diyos ka. Magkinabuhi ka nga matarong sa tubangan sa Diyos. Magkinabuhi ka nga nagahimaya sa Diyos. Magkinabuhi ka nga ginggiyahan sa pulong sa Ginoo. Magkinabuhi ka isip may espiritu sa Diyos. But these false teachers, they deny the lordship of Jesus Christ. And being saved is making Christ as our master. We are saved from life. We are saved from life of sin. Therefore, we must act a life like God. Like Jesus Christ, I mean. We must copy Jesus Christ the way we think, the way we speak, the way we walk. Because Jesus Christ is our master. And self-driven life without any regards for God is a life that is in sin, that is living in sin. Now, the real essence of being saved is to live for Jesus, being identified in Him, being under the sovereign will of God. And this is content for godly living. Now, mga Christians, dili kita ignorante ani sa kalibutan karon. Ang kalibutan karon,
Grabe ka. Ako dili pa man ko didaran bata pa man kon. There was a time nga active pa ko sa streets. No, kung nakabalo ka mo, I was a skater before. Before ko nagiging motorist, nag-skater sa ako. And tanan nga mga dalan diri nagian ko na hangtod diha. Tanan na dito sa may Konsolasyon, skate longboard lang na. No? And diha sa dalang daghan jud kami makita, no, daghan jud kami makita. 10 years ago, grabe 10 years ago, murag gulang na. That was 10 years ago, no, bago pa ko di Cebu. What I did was nagalagla ako. Gina-observe ko ang kultura sang mga Cebuano, gina-explore ko ang Cebu. Daghan ko na-observe. Isa sa mga na-observe na kon, that time 10 years ago, grabe no nga mga rugby. Rugby boys daghan kayo, drugs, exposed everywhere. And not only that, no, before, dira sa may, wala man di pulis inyo, no? Na ba? May kapamina ba di nga pulis? Wala man garo. Na dira sa may, somewhere sa may dulho diha, naanada murag kung sa gawas ta mo murag budiga ba. No, gawan uban ko sa mga skater sa ako nya mga amigo that time. Pag dira sa may dulho, may murag sa gawas murag budiga. Pero pag sulod mo dito, murag mga restaurant ba naabay bitaw lamisa, na cubicle ginya imuha ba. Anawa surprise, sulay pagkaon. No, magkato ka lang sa mga counter, tagaan dahil ka mga kondikto kuyawa ani nga lugar, no? Like crazy kay nga lugar. Like no, mga bata, mga tigulang, mga inahan, mga ama, no, take drugs ba kun. Kuyawa ani nga lugar eh. And then somewhere da sa Kulon, no? Somewhere da sa Kulon, si Marky familiar ani. Roommate ko na before si Marky. Da sa Kulon, kung sumala ka lang daliko, may mag-sit-sit sa imo, sir, no? Sumala ka lang diko, kung grabe no, amo ana nagika immoral ni ang kuan. Kung crazy, no? Crazy kayo. No, somewhere diha sa may kuan, somewhere diha sa may Manalili. Marky kabalog yapon ani. Somewhere sa Manalili. No, murag kung gusto ka bag-o nga cellphone, order lang ka tagai ko iPhone. Pagkataod, naana na dayon, may lock pa. No, may one time gito nga gayon siya mga, sir, nang bago pa na priska pang dugo. Priska pa nung tumikon siya, gikan pa dito sa kuan. No, gikan pa dito sa hold up, gidunggab na ako buguyan yung mga tao eh. Ana karon ang kalibutan. Kung diha ka naman sa Tipadilla, grabe ng Tipadilla. Sa una, may naharada lalaki gyud niya everyday iba-iba ang ginakarga niya. Naay kuan, naay mga sanina, naay no, karsunes. Everyday iba-iba gina. Sometimes naay tangke sa gasol. No, next day gas stove naman. Pumunta nang asa nagikan? Nasunugan na akong migo. Gikan dito sa kawat. At may igsuonan. Ang kalibutan karon no exposed sa daghan niya pagpakasala. Daghan niya sala. And sometimes makayong kita, it's only natural. Really? Is that really natural? No, it's not. No, it's not. Kita nga nasayod sa kamotoran, we must contend for godly living. We must give praise diha sa Ginoo. Gabay pa nga sa atong pagkinabuhi, kita ang rason why God smile. Gabay pa nga sa atong pagkinabuhi, ma-identify jud kita nga may mga Christian, nga Kristohanon kita. Ang gabay pa mga igsuunan, gabay pa mga igsuunan that every day sa atong we are getting more and more like Christ.
That every day as we ponder upon the Word, we are getting more and more obedient diha sa pulong sa Ginoo. That every day as we have our devotion, we are getting more and more knowledge from God. Lesson: don't ever compromise the absolute truth of God by mere ideology of our age. Is it natural? Of course, it's not natural. Now, ang yakahitabo karon sa city, and not only sa Cebu City, of course, diri pod, no, ang mga temptation mo sa mga tao easily ga-give in. No, and they would say, kausara bitaw to. Kausara bitaw ko ato. So is it natural? No, it's not. Don't give in easily sa mga temptation. Don't compromise the truth. Don't compromise the absolute truth of God by mere ideology of our age. And Christians, karon na gabi kaning mga false teachers, no, they are vocal. Kaning mga false teachers, no, grabe ka active. Kaning mga false teachers bitaw, grabe ka hayag. But then ginadasig kita diri karon ni Judas or ni Jude nga mag-contend for the faith. This faith through the Lord Jesus Christ aton kani barugan. This salvation nga may nakita aton kani protektahan. Kaning grasya nga aton nadawat, dili naton kani iabuso. Kaning pag kinabuhi nga Dios nun, dili naton i-compromise. So in conclusion magsunan, isip usa ka Kristohanon, speak up for the truth of God. Secondly, let your life be a monument of God's grace. Nga ikaw ang magiging channel of God's grace. That ikaw ang magiging figure of God's grace. Nga ikaw ang magiging message of God's grace. And lastly, always choose to live for God. Always choose to live for God. Don't ever sa misanan nga ginabuhat sa tanan, maybe okay ra ni, no? Don't make an excuse nga kausara bitaw ni, dili bitaw ni makita. Okay ra ni, no? Bisag asa ka sa inyong eskwelahan, sa inyong trabahoan, or asa ka, always choose to live for God. Naa ka man sa simbahan, surrounded ka sa mga Christians, or bisan asa ka man nga lugar nga surrounded ka sa mga nagpakasala. Always choose to live for God. Because this is the real essence. Nganong gisulat kanini Jude, nga para sa pagdasig sa mga Christians. Now, kung dili kita bitaw magbarog, kung dili bitaw kita magsukol, basin mahisama kita sa mga Christians this time. Nga not only bitaw nga nagduda sila, but at the same time, nabugnaw sila. Not only bitaw nabugnaw, nga nanghina sila sa ila kapakigrasyon sa Ginoo, and time will come, nagpalayo na gid sila sa kamaturan. Which is, mauna ang bagay nga dili natong gusto mahitabo. That is why, ginadasig kita ni Jude to speak up for the truth, to contend for that faith nga may nakita, to guard it, ang kaluwasan nga may nakita, to guard this faith nga napaatoa, to have hope always in God. Gabay pa magsunan ang pulong sa Diyos, naging panalangin kaninyo. Lord, salamat Ginoo sa mga pulong nga amo nasabtan karon na gabi. I pray, Father, that your word, O God, nakikistira sa mga kanakan. Yes, okay ni karon nga naa pa kami sa sulod sa simbahan. We are surrounded by godly people.
Naa pa kami Ginoo sa imuha nga presensya, but how about kung naa na kami Ginoo sa among trabawan? How about Ginoo kung naa na kami sa amo ang mga eskwelahan? How about na Ginoo kung naa na kami kung asa nga mga lugar? Lord, gabay pa nga tagaan mo kami kaisog to nga magbarog para kanimo. Gabay pa Ginoo nga tagaan mo kami Ginoo kaisog sa pagsulti sa mga pulong. Gabay pa nga dili kami Ginoo mag-compromise. Gabay pa nga isip o sa Kristiyanon makita gyud nga kami Christian. Makita gyud nga kami may Dios. And then kani Ginoo ipakita namon pinagi sa among nga buhat, sa among nga sulti kag sa among Ginoo nga mga lakaw. So Father, bless your word upon each heart. This is my prayer in Jesus' name. Amen.